walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Report ng Fact-Finding Committee tungkol sa August 23 hostage-taking. Hawak na ni Pangulong Aquino. 12 personalidad pinakakasuhan. Mga pulis na pasugod sa isang condominium dahil sa sumbong na hostage-taking. Pero ang inabutan, isang taong gulang na bata na iniwang mag-isa ng kanyang mga magulang. Mga hepe ng pulisya sa mga lugar na mapapatunayang may weteng, agad sisibakin. Dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Panfilo Lacson sinampahan ng civil case sa Amerika ng mga anak ni Bobby Dacer. Pinay sa Saudi Arabia, natagpo ang tad-tad ng saksak at may asido sa bibig. Guro, sinaksak ng estudyante na sinita dahil ayaw magpagupit. Exclusive. Pagdanakaw sa bag ng isang customer sa restaurant sa Quezon City. Huli sa CCTV. Ilang poste ng kuryente sa Quezon City bumagsak matapos sumabit sa mga kable ang dumaraang truck. 2 subdivision. Nawalan tuloy ng kuryente. Annabel Rama, alamin kung pabor sa bagong nalilink kay Richard Gutierrez na si Solen Yusap. At asong bida sa pantatay. Hindi lang sa acting magaling, pati sa tricks din. Magandang gabi po. Hawak na ni Pangulong Aquino ang report ng Incident Investigation and Review Committee kaugnay ng August 23 hostage tragedy. 12 personalidad ang inirekomendang makasuhan, kaya naman marami ang naghihintay ngayon sa mga detalye ng report na yan. Mula sa Malacanang nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, ongoing pa nga itong pagpupulong ni Pangulong Aquino at nitong si DOJ Secretary Laila De Lima at ito ay kaugnay pa rin sa IIRC final report at saktong 4:50 ng hapon dumating si De Lima para sa official turnover ng report, bagamat kaninang umaga ay natanggap na ni Pangulong Aquino ang kopya ng final draft. Kaninang tanghali ay iniulat pa ng Pangulo sa mga negosyante na nabasa na niya ang kalahati ng report na may 83 pages pero hindi muna siya nagbigay ng dagdag na detalye. Nauna dito ay sinabi ni De Lima na napag-alaman ng IIRC na galing talaga sa baril ni Senior Inspector Rolando Mendoza ang mga balang kumitil sa buhay ng 8 Hong Kong nationals. Sinabi rin niyang nasa 12 personalidad ang mahaharap sa administrative, disciplinary at criminal action. Nauna nang sinabi ni De Lima na mga government officials, pulis at miyembro ng media ang posibleng makasuhan. Gagawin pa lang ng IIRC ang pangalawang bahagi ng report tungkol naman sa pagpapabuti pa ng kapasidad ng gobyerno sa paghawak sa ganitong mga krisis. Sa ngayon, Mike at Mel ay nasa loob pa ng palasyo si Secretary De Lima at kapulong niya ang Pangulo at walang maibigay sa atin na anumang detalye ang communications group ng palasyo dahil ayon na rin sa kanila ay talagang ang bagay na ito ay pinag-uusapan pa ng Pangulo at ni Secretary De Lima. Mike? Sandra, may impormasyon ba sa Malacanang sa mga sandaling ito kung may balak silang isiwalat agad-agad ang nilalaman ng report na yan sa publiko? Mike, kanina nga ay sinabi ng Pangulo sa pagtatapos ng kanyang speech sa harap ng mga negosyante ay gusto niyang matapos agad yung pagbabasa dahil ito nga po ay ulat sa publiko. Yun nga lang walang official statement mula sa palasyo kung kailan ito gagawin. At kanina nga ay nagpahatid ng mensahe mula dito sa communications group itong si Secretary Ricky Carandang at sinabi niya na posibleng baka sa Lunes na mag-briefing ang Pangulo. Mike? At wala din tayong impormasyon kung paano nila yan ilalabas sa publiko, kung bahagi lang ng report o yung kabuuang report. Sandra? Wala pang sinasabi sa atin, bagamat kung yun yung matatandaan, Mike, talagang matindi ang pangako ni Pangulong Aquino na magiging transparent ito at malalaman natin ang bawat detalye. Mike? Talagang walang clue, Sandra, kung ano ang nasa linalaman ng report na yan sa ngayon?
Oo, Mike, talagang kumbaga sa barahe, talagang hinahawakan ng matindi ito at sinesekreto pa sa media sa ngayon. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nirespondihan ng mga pulis kanina ang isang sumbong na hostage taking sa isang condominium sa Pasig City. Pero ang inabutan nila, hindi po hostage taking kundi isang batang iniwang mag-isa ng kanyang mga magulang sa kanilang nakakandadong tahanan. Nakatutok si June Veneracion. Bitbita kanilang makabagong armas na nakakahalaga raw ng kalahating milyong piso kada piraso. Napasugod sa Chateau Verde Condominium ang SWAT ng Pasig Police. Kasunod ito ng report na kanilang natanggap sa Patrol 117 na may hostage taking sa isang unit doon kung saan isang nasibak na pulis umano ang sangkot. Walang nagbukas ng katukin nila ang unit pero naulinigan nilang may umiiyak sa loob. Nanghirap ang mga pulis ng susi mula sa building administrator sa kabinuksan ng Unit 419. Walang hostage taking. Pero naabutan nila ang isa't kalahating taong gulang na batang babae, umiiyak at nag-iisa. Inorderan natin ating SWAT na i-clear doon sa loob kung talagang may tao wala doon sa loob at in a split seconds na check nila talagang kuan. Wala namang hostage taking kundi may naiwan lang na bata. Mula sa kanilang tahanan ay dinala dito sa Women and Children Protection Center ng Pasig PNP ang bata. Nasa pagpapasya na raw ngayon ng Prosecutor's Office kung meron bang criminal liability ang kanyang mga magulang. Sa inisyal na investigasyon, madalas daw mag-away ang mga magulang ng bata. Dating pulis ang ama. Bandang alas 10:30 kaninang umaga, nang matanggap ng Patrol 117 ang tawag ng nagpakilalang abogado ng isang babae na hinostage daw ng kanyang ka-live-in. Kasama raw ng ina ang batang anak na bihag sa loob ng isang condo unit. Ayon sa PNP, noong nakaraang Mayo, hinostage na rin daw ng nadismiss na pulis ang kanyang kinakasama matapos mag-away. Pero naresolba raw ang insidente at hindi humantong sa korte. Sila din na mag-live-in partner. Pagka nag-aaway sila, nadadamay pati bata. Itunuturing na domestic problem o away mag-asawa ang nangyari. Pero ngayon, marami raw kailangan ipaliwanag ang mga magulang ng batang iniwang mag-isa sa loob ng condo unit. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Samantala, hindi muna ipinapakita ng Department of Social Welfare and Development si Baby George Francis sa babaeng nagsabing siya ang ina ng bata. Kailangan muna raw matiyak kung siya nga talaga ang nanay at yan ay gagawin sa pamagitan ng DNA testing. Hiniling din sa DSWD o ng DSWD sa media na kung pwede, wag naman pagpiestahan na maselang usaping ito. Nakatutok si Cara David. Gusto pang makasiguro ng DSWD na ang babaeng kinuha sa Apayao ang talagang ina ni Baby George Francis. Yan ang sinabi kanina ng DSWD matapos sabihin ng NBI na umamin na umano sa kanila ang babae. The alleged mother is still an alleged mother. We need to go through other tests to determine if indeed she is the mother. Therefore, ang sinabi ho ng ibang ahensya, from our point of view and from the point of view of Secretary De Lima, is hearsay. Nasa kustodiya na ng DSWD ang pinaghihinalaang ina ng sanggol. Kahapon, sumailalim na siya sa DNA testing. Sasailalim din siya sa psychological test at crisis intervention. Malakas kasi ang paniniwala ng DSWD na posibleng biktima ng pang-aabuso ang babae na umuwi mula Qatar, lula ng Gulf Air Flight kung saan iniwan si Baby George noong September 12. Gusto na raw makita ng babae si Baby George pero hindi ito pinahihintulutan ng DSWD. Kailangan daw kasing tapusin pa ang mga eksaminasyon na magkukumpirma kung siya nga ang ina ng sanggol at kung nasa tama siyang pag-iisip para makita si Baby George. Tumanggi si Suliman na magbigay ng pahayag ukol sa posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa babae o sa posibilidad na makuha pa niyang muli ang sanggol. Ani Suliman, kailangan malaman muna ang buong kwento. Give us the time and we will give you full disclosure of what really happened, why it happened, and what are the steps that we should take. Ikinagalit din ni Suliman ang paglalabas ng ibang media sa litrato at pangalan ng pinaghihinalaang ina. Maling-mali rin daw ang pag-i-interview ng isang TV network sa pamilya ng babae. Lalo lang daw itong nakakapagpalala sa sitwasyon. Kaya pakiusap ng DSWD, bigyan sila ng isang buwan bago muling humarap sa media at maglabas ng balita ukol kay Baby George. Huwag nating gawing telenovela ito ng bansa.
May mga buhay ho na apektado at kailangan ng spasyo para nang sa ganon ang paghihilom ay mangyari. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Kami po naman dito sa GMA, hindi namin pinangalanan at hindi po namin ipinakita ang mukha ng babae. Ayan po ay alinsunod sa aming ethics and editorial manual. Hindi rin po ang GMA ang network na nag-interview sa pamilya ng babae. Naaalarma naman ang simbahang Katoliko sa sunod-sunod na pagtatapon ng mga fetus sa Kamaynilaan. Sa kanyang pastoral letter, sinabi ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales na hindi katanggap-tanggap ang gawaing ito. Mahalaga ang buhay at ang talamak na aborsyon o pagpapalaglag ay irresponsable at senyales daw ng bumababang moralidad. May iwasan daw ang hindi inaasahang pagbubuntis kung hindi magiging makasarili ang mga tao at magkakaroon ng disiplina. Babasahin ang buong pastoral letter sa mga misa sa Archdiocese of Manila sa darating na linggo. Nitong Martes, isang fetus ang natagpuan sa Manila Cathedral at isang patay na sanggol naman sa simbahan ng Quiapo. Aksidente at walang tinatawag na foul play o sadya yung naging pagsabog ng mga paputok sa isang paligsahan ng cheer dancing sa isang koleho sa Subic, Zambales kahapon. Kaya ayon sa Subic Police, walang kriminal na pananagutan ng sinuman. Nakatutok si Julio Segovia. Ibinasura na ng Subic PNP ang anggulong foul play sa naganap na pagsabog sa cheer dance competition sa Subic noong Miyerkules ng gabi. Lumalabas kasi na plain accident. Wala namang foul play to sabotage yung activity o kaya terroristic attack yung nangyari. Pero di raw ligtas sa civil at moral charges ang kolehiyo ng Subic na siyang organizer ng cheer dance competition. Siyempre yung mga damages or any moral damages na pwedeng ma-incur ng mga victims, on that part, on my own opinion, pwede pa nilang habulin yung organizer. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Subic, tiniyak ng pamunuan ng kolehiyo ng Subic na sagot nila ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Isa sa ilalim din daw nila sa counseling ang mga ito dahil sa tromang dulot ng pagsabog. Kanina, nagbahay-bahay ang mga school official para humingi ng paumanhin sa mga magulang ng mga estudyanteng nadamay sa pagsabog. Gaya ni Jessalyn na tinamaan ng bubog sa braso at binti. Siguro po madalaw namin sila ay malaking bawas na sa kanilang emotional stress. Nagpapasalamat din po ako na kahit nasa malayo pong lugar yung bahay namin pinupuntahan po. Bineberepikan na rin ng pulisya kung may lisensya ang manufacturer ng sumabog na paputok na ayon sa kanila sa Bulacan galing. Bago naman isa ilalim sa surgical procedure, nagpaunlak ng panayam si Ferdinand Telmo sa GMA News. Si Telmo ang choreographer na naputulan ng kanang kamay dahil sa insidente. Wala raw may kagustuhan sa naganap na aksidente pero humingi pa rin siya ng paumanhin sa mga nasugatan. Doon sa mga nadamay, hindi ko sinasadya, sorry. Para sa lahat, huwag na gumamit ng paputok. Kahit ba anong expert natin sa gamit nun, kung ako na pagkatagal-tagal ko lang alam na lahat na paano gagawin ko, nagkamali pa eh. Ano po? Giit ni Telmo, hindi sa kanya galing ang pulbura, kundi sa isang guro ng eskwelahan. Alam ko na nilagay niya nila sa bote, pag nakalagay sa bote, siya automatic tataw ko, magbabawa ito. So wala ka talagang kinalaman doon, hindi ikaw yung nagsiksik ng pulbura sa bote? Hindi ako may, binigay sa akin ganun lang. Binigay sa kanya? Binigay sa akin ganun lang. We will conduct another investigation kung yan po ang sinasabi ng choreographer. Sa kabila ng sinapit, tuloy pa rin daw si Telmo sa pagtuturo ng cheer dance pero wala ng fireworks effect sa pagsasayaw. Ipagbabawal na rin ng eskwelahan ang paggamit ng paputok sa anumang school activities. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.